Tara, pasyal tayo sa Ocean Park, Hong Kong kung saan marami tayong makikitang iba't ibang sea creatures at animals at na-experience din namin sumakay sa cable car for the first time. At akalain nyo ba na merong water park dito tas piso lang yung binayaran namin? Around 9:30 AM na kami nakalabas at ang agenda natin for today ay pumunta sa Ocean Park. From MTR Station, sakay tayo ng train papuntang Central, tapos baba tayo sa Admiralty Station, and then from the Red Line, magta-transfer tayo sa Yellow Green Line or yung South Island Line. Sundan nyo lang yung mga signs, tapos sakay kayo dito sa napakahabang escalator pababa. Hindi kayo maliligaw dito, basta sundan nyo lang yung mga signs papunta dun sa line ng train na pupuntahan nyo. Color-coded din yan, so madali nyong mahahanap. From Admiralty Station, next station na yung Ocean Park, dyan kayo bababa at 10.8 HKD nga pala yung pamasahe. Then connected na yan sa mismong Ocean Park, exit lang kayo sa exit B. Binook namin ang tickets namin sa Klook, pinakita lang namin yung QR code sa may entrance, then okay na. Tapos kapag sa Klook kayo nag-book, gamitin nyo yung code na WIDA-TZN5 off para mas makatipid kayo. Una namin pinuntahan ang Grand Aquarium kasi ito talaga yung pinaka-main na reason kung bakit kami nag-Ocean Park. Alam kasi namin na may enjoy ni Gray makita yung mga sea creatures na hindi naman niya nakikita on a daily basis. Nasa bungad pa nga lang kami nito pero sobrang tuwang-tuwa na siya. Parang dito pa lang isulit na yung binayad namin. Ayaw na nga niya umalis dyan pero sabi namin napakalaki pa nito kaya lumipat naman kami sa next. In fairness naman, napakalawak ng area dito at marami rin kayong makikita kahit kami ni Daddy na amazed sa dami ng mga kakaibang mga sea animals na nandito. Next namin na pinuntahan yung carousel, ayun nga lang ang haba ng pila kasi may mga nakasabay kaming parang nagfi-field trip. Hindi namin in-expect kasi weekday to, akala namin konti lang yung tao. Mas matagal pa nga yung hinintay namin sa pila kesa sa mismong ride. Pero okay lang kasi parang bonus na lang naman to na makasakay kami ng rides. Dito kasi sa Ocean Park, more on pang malalaki na yung mga rides, wala masyadong mga pambata. Anyway, after nya, nag-decide kami na sumakay na sa cable car para makatawid dun sa kabilang side ng Ocean Park or yung tinatawag nila na Summit. First time lang namin makasakay sa cable car at si Daddy natakot sa heights, kinakabahan na pero kinaya naman dahil wala siyang choice. Charot. Pagdating namin sa Summit, naglakad-lakad lang kami kahit hindi namin alam kung saan kami pupunta. Sa totoo lang kasi medyo hindi namin naaral itong Ocean Park kaya hindi namin alam yung mga pasikot-sikot dito. Basta makapag Grand Aquarium lang kami okay na. Napunta kami dito sa Polar Adventure, tas napansin namin na may food cart sa gilid kaya nag-lunch muna kami. 193 HKD nga pala yung nagastos namin dyan. Pagkatapos namin kumain, pumasok naman kami dito sa South Pole Spectacular at sakto dahil mainit sa labas, ang sarap magpalamig dito kasi sobrang lamig dito as in. Andito kasi yung mga cute na mga penguins. After nyan, pumasok naman kami dito sa kabilang side kasi andito naman yung mga cute na Arctic fox. Parang sarap hawakan kasi mukhang fluffy, ang cute. Hindi na kami masyadong naglibot-libot kasi puro mga pang malalaking rides na yung mga nakikita namin. Although ang alam ko, meron pang ibang mga exhibits dito, yung mga jellyfish ata nandito din, pero nag-decide na kami na bumalik na sa kabila. Magte-train sana kami pabalik kasi maganda din yung experience doon, kaso under maintenance ata nung nagpunta kami, kaya nag-cable car na lang ulit kami pabalik. Marami kaming na-miss at hindi napuntahan dito sa Ocean Park. Even yung collaboration nila with the Le Petit Prince, hindi ko na napuntahan. Pero okay lang, sabi ko, babalik na lang ulit kami dito next time. Suggestion ko sa inyo, mag-alat kayo ng isang araw for Ocean Park at isang araw for Water World para masulit nyo. Na-discover lang kasi namin ang Water World nung nag-book kami ng ticket for Ocean Park. At alam nyo ba na piso lang ang binayaran namin for Water World? Kung magbubook kayo ng Ocean Park Hong Kong ticket, piliin nyo yung package na may kasamang ticket sa Water World kasi piso lang yung difference. From Ocean Park, meron namang free shuttle papunta sa Water World kaya madali lang puntahan. Same shuttle lang din yung sasakyan nyo from Water World pabalik sa Ocean Park. Pagdating namin sa Water World, iniscan lang yung ticket namin tapos okay na. Meron silang family changing rooms para makapagpalit kayo ng swimming attire and meron ding mga lockers na pwedeng i-rent. Pero hindi naman siya required and medyo pricey kaya hindi na kami nag-rent ng locker kasi pwede naman daw ipasok yung mga gamit namin sa loob, even yung stroller.
Maraming mga water activities and slides dito pero mas nag-focus kami sa mga pambata gaya nitong wave pool na may screen sa harapan. May pinapalabas silang movie dyan so pwede kayong tumambay lang, manood ng movie, ganyan. Mababaw lang kasi to so hindi ka talaga makakapag-swimming na as in swimming. More on palutang-lutang ka lang sa salbabida habang nanonood ng movie, ganon. Kaya sakto din talaga to sa mga bata kasi may enjoy nila magtampisaw dito kasi nga mababaw lang. Pero syempre kailangan nakabantay pa rin tayo lalo na kapag may mga waves kasi baka tangayin naman sila. Pero sobrang saya, dito palang sulit na kasi talagang nag-enjoy si Gray Gray dito. Imagine, ang original price ng ticket dito is 1K plus each. Pero dahil sa package na kinuha namin, piso lang yung binayaran namin dito. Solve na nga si Gray Gray dito sa wave pool pero sabi ko lipat naman kami sa kabila. Dito lang naman sa tabi ng wave pool kasi mas pang bata yung area na to. Para siyang playground kasi may mga slides and activities pero may tubig lang. Actually parang same nga lang sa mga kiddie pools na nakikita natin sa Pilipinas pero ibang experience pag nasa ibang bansa. Charot. Sige, justify pa ang pagta-travel. Actually, wala talaga to sa original na plano namin pero dahil dun sa package na nakuha namin, isinama na rin namin sa itinerary kasi why not, diba? Sayang naman. Tsaka alam kasi namin na may enjoy to ni Gray Gray kasi mahilig talaga siya sa tubig. Parang mas nag-enjoy pa nga ata siya dito kaysa sa Ocean Park. Tinry din pala namin itong lazy cruise. Gusto din sana ni Daddy kaso mahaba kasi to. Hindi namin mababantayan or matatanaw yung gamit namin. Ayaw naman namin na magpakumpiyansa kasi nasa bag namin yung passport. So hindi na lang sumama si Daddy. Yun yung disadvantage kapag di nag-rent ng locker, hindi mo masesecure ng maayos yung gamit mo. Pauwi na dapat kami pero humirit pa si Gray Gray ng extra 5 minutes daw para makapaglaro pa siya. Pero naging 10 minutes hanggang 15 minutes kasi sobrang nag-enjoy talaga siya dito sa Water World. Hindi ko binidyohan yung mga family changing rooms pero I assure you na malinis at maayos. May shower at toilet na din sa loob at hindi hassle magbanlaw at magpalit ng damit. Until 5 PM lang pala ang Water World kaya sobrang bitin talaga. But anyway, ayan, sumakay lang ulit kami ng shuttle pabalik sa Ocean Park. Tapos pagdating namin doon, umakyat lang kami sa escalator papunta sa connecting bridge ng MTR Ocean Park Station. Same route lang tayo pero pabalik lang. So from Ocean Park Station, sakay tayo ng train papuntang Admiralty Station. Tapos from Yellow Green Line, lilipat naman tayo sa Red Line papuntang Chuen Wan. Again, sundan nyo lang yung mga signs, hindi kayo maliligaw. At alam nyo ba na kahit nakatulog na si Gray Gray sa stroller, hindi kami nahirapan kasi merong mga elevator dito sa train station so very convenient as in walang kahasel-hasel. Then ayan na, nakarating na kami sa Chim Sha Tsui tapos nilakad na lang namin pabalik sa hotel.